Basahin po natin sa Juan chapter 11 to 57 ang mabuting balita. Ang mga Hudyo nga na kanyang mga kasama sa bahay at nagsisialiw sa kanya. Pagkakita nila si Maria na siya ay nagtintig na madali at lumabas, ay nagsisunod sa kanya na inakalang paruoroon siya sa libingan upang dooy tumangis. Si Maria nga, pagdating niya sa kinaroroonan ni Jesus at pagkakita sa kanya, ay nagpatira pa sa kanyang paanan na sinasabi sa kanya, Panginoon, kung ikaw sana'y narito disin ay hindi namatay ang aking kapatid. Nang makita nga ni Jesus na siya ay tumatangis at gayon din ang mga Hudyong nagsisitangis na kasama niyang dumating, ay nalagim siya sa espiritu at nagurmihanan. At sinabi siya, saan ninyo siya inilagay? Sinabi nila sa kanya, Panginoon, halika at tingnan mo. Tumatangis si Jesus. Sinabi nga ng mga Hudyo, tingnan ninyo kung gaano ang pag-ibig niya sa kanya. Datapwat ang ilan sa kanila ay nagsipagsabi, hindi baga magagawa ng taong ito na napagpadilat ng mga mata ng bulag, na ang taong ito naman ay huwag mamatay. Si Jesus nga sa muling pagkalagim sa kanyang sarili ay naparoon sa libingan. Yaon nga isang yungib at mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw noon. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta na kapatid niya ang namatay ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagkat may 4 na araw nang siya ay namamatay. Sinabi sa kanya ni Jesus, di baga sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya't inalis nila ang bato at itiningin ni Jesus sa itaas ang kanyang mga mata at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig at nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig. Ngunit ito'y sinabi ko dahil sa karamihang nasa palibot upang sila'y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. At na masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya na malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Siya na patay ay lumabas na natatalian ang mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing. At ang kanyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya ay inyong kalagan at bayaan ninyo siyang yumaon. Marami ka sa mga Hudyo ang nagsiparoon kay Maria at nakikita na ginawa niya ay nagsisampalataya sa kanya. Natapwat ang ilan sa kanila ay nagsiparoon sa mga Farisiyo at isinaysay sa kanila ang mga bagay na ginawa ni Jesus. Ang mga pangulong saserdote nga at ang mga Farisiyo ay nagpulong at nagsipagsabi, ano ang ginagawa natin sapagkat ang taong ito ay gumagawa ng maraming tanda? Kung siya ay ating pabayaan gayon, ang lahat ng mga tao ay magsisampalataya sa kanya at magsisiparito ang mga Romano at pagkukunid ang ating kinaroroonan at gayon din naman ang ating bansa. Ngunit ang isa sa kanila na si Caiphas, na dakilang saserdote ng taong yaon, ay nagsabi sa kanila, kayo'y walang nalalamang anuman. Ni inyong niwawari na sa inyo'y nararapat na ang isang tao ay mamamatay dahil sa bayan at hindi ang buong bansa ay mapahamak. Ito nga, sinasabi niya na hindi sa kanyang sarili, kundi palibhasa ay dakilang saserdote ng taong yaon, ay hinulaan niya na si Jesus ay dapat mamamatay dahil sa bansa. At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagsipangalap. Kaya't mula ng araw na yaon ay pinagsanggunianan nilang ipapatay siya. Si Jesus ay hindi na naglalakad ng hayag sa gitna ng mga Hudyo, kundi naparoon doon sa lupaing malapit sa ilang sa isang bayan na tinatawag na Ephraim. At siya ay nananahan doon kasama ng mga alagad. Ang Pasko nga ng mga Hudyo ay malapit na at maraming nagsiahon sa Jerusalem mula sa lupaing yaon bago magpaskwa
upang magsipaglinis. Pinaghahanap nga nila si Jesus at pinag-uusapan ng isa't isa. Samantalang nakatayo sila sa templo. Anong akala ninyo? Na hindi na kaya siya pararito sa pista? Ang mga pangulong saserdote at ang mga Farisiyo nga ay nangag-utos na kung ang sinumang tao nakakaalam ng kung saan siya naroroon ay dapat niyang ihayag upang kanila madakip siya. Amen.